Update ko lang kayo guys sa aking journey kay Facebook. Yan. Kasi si Facebook naglabas siya ng criteria last month na 300k views challenge. Yan. Ang criteria niya kailangan mo ma-hit yung 300k views sa loob ng 28 days. Yan po yung bagong criteria niya ngayon. At ang aking views ay meron lamang akong 53k views. Yeah, 53k views at meron na lang tayong 5 araw para makuha ang views na yan, yung 300k views na yan. 'Di ba? Yun nga, kasi nga medyo yung ating account is hindi pa ganong kilala at ngayon lang tayo magsimula mag-focus sa paggawa ng content dahil busy po tayo sa trabaho, may trabaho po tayo. Kaya doon ako nakatutok. Pero ngayon sinisimula po nating mag-upload ng mga content. Ayan. Yung atong Facebook account ko medyo matagal na to. Kaso lang talaga ngayon ako nagsisimula uli gumawa ng mga content. Ayan. Tsaka kasi share ko lang din sa inyo na pangag kung isang content creator na nahit niya na yung 300k views na yon. Nahit niya na. Ang tanong niya bakit hindi pa siya nakaka-receive ng invitation para sa content monetization tools. Hindi pa siya nakaka-receive. Ang nakikita akong dahilan, pwedeng maging dahilan is under review ang kanyang mga content na ni-upload at tinitingnan nila kung mayroong paglabag doon sa policy. Yun. May mga policy po kasi dapat sundin. Parang dito rin sa YouTube. Kaya siguro hindi pa siya nakaka-receive. Siguro meron siyang naging violation or nalabag na policy doon. Yan. Kaya ang dyan is ang laging pinapaya dyan dapat original content ang ating ginagawa, wala tayong ginagawang violation para magkaroon tayo ng monetization tools. Ayun ang napakahalaga roon. At sa ngayon mula nung nagsimula yung 300k views na yan, marami ring mga content creator ang na-demonetize, nakaka-receive ng restriction, diba? Dahil iba na kasi ang pag-review ngayon, meron ng AI. Yung AI medyo maselan, conservative, sensitive, kaya masyadong, diba, maraming mga content creator ang nade-demonetize ngayon, nakaka-receive ng restriction. Kaya yung iba, ang ginagawa nila, gumagawa nila sila ng bago na Facebook page. Sisimula uli sila. Total, may mga pangalan na sila, lalo na yung malalaking content creator. Madali na sa kanila ang makakuha ng maraming followers at views. Yan. Sa mga katulad namin, nagsisimula pa lang, inspiring pa lang, wala pang monetization, medyo mahirap. Tapos makakagawa pa ng violation. Hindi po ba? Paano dito rin nga sa YouTube? Sa YouTube, ganyan din naman Ang YouTube kailangan may sundin ka rin mga policy para ma-monetize ka at si algorithm ipakalat sa wider audience ang ating mga content. Ganun yun kapag nakikita nila na okay, good ang yung mga content, sila na mismo kasi ang magpapakalat yan sa wider audience. Halos pares lang din naman yan. Pero ngayon kasi mas mahigpit itong si Facebook. Mas mahigpit po talaga. Kaya yung 300k views, kailangan maganda ang iyong mga content na ina-upload dito, wala kang nagiging problema sa policy. Dahil once na nagkaroon ka ng mga paglabag sa policy, malamang hindi ka ma-monetize at hindi ka rin ma-invite. Diba? Kaya bago tayo mag-upload ng videos, kailangan i-review muna natin. Kung mapa-Facebook man yan o mapa-YouTube man yan, anong mga dyan, kailangan ma-review bago natin i-upload para hindi tayo magkaroon ng problema. Diba? Ganun lang naman po yun. At yun lang po, at kung kayo mayroong konting panahon, huwag po kayo mahiya mag-subscribe. Paki-pindot na rin ang notification bell. Konting suporta lang masaya na. Salamat po.